What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Ayan, hello guys! Good morning! Good morning sa ating lahat! Ang taas na ng araw, grabe! Late na ako nagigising. Dito ako nag-park, usually doon. Shelak. Hindi yan yung kotse ko, syempre. Ito yung kotse ko. Aray ko. Ayan, yan. Yung nadaanan natin. Ayan, late na 10:30, 10:40 na ako nagising kasi late na rin ako nakatulog. Nakatulog ako mga 2:30 or 3 o'clock. 2:30 or 3 o'clock ba? Siguro mga 2 o'clock or 2:30. Nakalimutan ko na. Ayan, sa mga nagtatanong pala about sa safety, kumusta daw yung Houston? Wala pa po ako sa Houston, guys. Nandito pa ako sa Ohio, guys. Nasa Dayton, Ohio pa ako. Tingnan nyo, nandito pa ako sa aking apartment. Ito pa yung aking old apartment, guys. So, hindi pa ito ang Houston. The reason why blinag ko yung mga pag-alis, step by step, lahat-lahat kung bakit ko napili yung Houston is because gusto kong mapa-experience or makita ninyo kung paano ako kung ano yung mga feelings, ano yung mga paghahanda na dapat nyong ihanda bago kayo lumipat ng ibang states, if ever meron kayong balak lumipat ng ibang state in the future. Maraming salamat po. And I appreciate all of the comments. Yun nga, nakagather ako ng mga useful tips and information, especially about sa driver's license appointment sa mga BMB, mahirap kumuha. Yon. Thank you so much sa information din kasi hindi ko rin alam. So hopefully before tayo mag-start ng first day natin sa Houston, makakuha na tayo ng appointment para pagdating natin, mag-antay na lang tayo ng 1 or 2 weeks, 'di ba? So maraming salamat sa ating mga Conars na na nagbigay ng mga information about sa safety, sa driving, traffic, mga ganyan. Yes po, nakita ko na po yung I've stayed in Houston, hindi naman pang matagalan, pero about mga 2 hindi naman 2 siguro mga 4 or 5 days ganyan, at nakita ko na po yung bigat ng traffic, and okay naman. Hindi naman siya big deal for me. Hindi naman kasi ako parang magala na tao. Yun nga lang, yung magiging natin is kumuha tayo ng ospital at saka apartment, or kumuha tayo ng apartment na malapit sa ating ospital na pagtatrabahuhan hanggat maaari. Kasi dito, itong though wala naman masyadong traffic, pero bumibigat actually yung traffic dito sa gawing Dayton, lalo na pagpapasok ako, kasi nga pumapasok ako ng mga 11 o'clock. 11 plus ganyan. So yung biyahe ko papunta doon, kung may mabigat na trapiko, is umaabot din ng mga 25-28 minutes, mga ganyan. O minsan kapag meron pang mga road construction, aabot pa yan ng mga 30. O diba, ang layo? More than 10 miles araw-araw ang dinadrive ko one way. So nakaka 20 plus miles ako every day, guys. 20 plus miles, isipin nyo na lang yun. Diyos ko, Lord. Shalak. Sobra. Kaya sana, paglipat natin ng Houston, or paglipat ko ng Houston, ay tayo.
hanap tayo ng apartment na medyo malapit-lapit sa ating ospital. Yung mga 5 minutes away lang, ganyan. O kaya yung pwedeng lakarin, gora na tayo doon. Charis. Sa init ba naman ng Houston, maglalakad ako, di ba? Shalak. Ayun. For today's videos, guys, ay relax lang tayo dito sa bahay. Mamaya, maglilinis ako. May mga lalabhan din ako ngayon. Ay, wala pala akong sabon. Kailangan kong bumili ng sabon. So, maglilinis muna siguro ako, and then after that, punta ng gym para makapag-workout, and then kasi gusto ko nang mag-workout kasi ilang araw na rin akong hindi nakakapag-workout, 'di ba? At nakaling kami. Ayan. Gagawin ko yung mga errands na kailangan kong gawin ngayon kasi tomorrow meron kaming lalakarin ni Ate Van. Pupunta kaming ibang state kasi sabihin ko na sa inyo, kukumpletuhin ko yung aking Texas license endorsement kasi kailangan, yung kulang ko na lang is yung aking background check. Ayan. Sa mga nag-aano pala sa akin, nagsasuggest ng bumili ng bahay, yes, inaano ko rin yun. Isa rin yun sa mga plano ko. Pag-isipan natin ng maayos. Kasi marami ding mga nagko-comment na sayang din daw yung renta at saka yung equity na magigain ko if nagstay na ako for more than like 10 years, mga ganyan. So, sayang din daw. So, pag-isipan natin ng maayos, 'di ba? Pusuan natin ng maayos kapag nakarating na ako ng Texas. Kasi alam nyo guys, yung pag-aano ng bahay, kunyari yung expected mortgage ko 1.3 kunyari. Tapos yung renta na rerentahan ko is anong tawag dito tayo para hindi masyadong mahalaw. Ayan. Kung yung expected na renta ko is 1.1, 1.2, tapos halos pareho lang ng mortgage, sabi nila, di mag-ano ka na lang, bumili ka na lang ng bahay. Pero yung 1.3 na mortgage, guys, more than half nun, yung mortgage na 1.3, guys, more than half nun, is hindi naman, or almost half, wag naman natin sabihin na more than. Kunyari, 1.2, yung mga nasa 500 nun or 600 is, lalo na kapag nag-down ka ng 5% lang sa bahay, magbabayad ka ng mortgage insurance, monthly yon. Merong mga HOA fees, merong iba pang mga fees like for example yung property tax fees, mga ganyan. So, yung binabayaran mo every year pala sa property tax pa lang is yun na yung amount na value ng bahay na hindi pa sa'yo. Correct me if I'm wrong please comment down sa mga sa mga koners nating may bahay. Pero I think yun. Kunyari kung 2% property tax or 1% property tax, kung ano yung halaga ng bahay every year, yun yung binabayaran mo, divided by month, divided by 12, tapos yun yung ma-add sa iyong monthly mortgage. So, kunyari kung yung mortgage mo is 1.2, halos lahat ay napupunta lang sa fees, like 50%. Tapos, kunyari, di may natirang, kunyari, 1.2, 500, 700, may natirang pagtahin. Yung 700 lang yung mapupunta sa principal, tapos, principal and interest. Part of that 700 is mapupunta pa sa interest and siguro mga 400 or 500 lang, pero sayang din, 'di ba? Kung iisipin mo. Ito lang yung parang pag-calculate ko lang kasi nakita ko lang to sa mortgage, realtor. Kasi yung realtor ko. Kasi nag-estimate ako ng mga ng mga bahay din. Tingnan ko din, guys, kasi of course
hindi naman tayo expert, hindi rin ako expert, lalo na may mga subscriber ako na parang more than 10 years na, 20 years na nandito. Tapos nakikinig din ako sa mga sa mga subscribers ko, sa mga fellow Kunars natin na, nanonood ng ating vlog. Kasi hindi naman tayo perfect na tao, 'di ba? Hindi naman ako perfect na tao. Wala sigurong perfect na tao dito sa mundong ito. At unless ikaw ang Diyos, 'di ba? So, nakikinig din ako sa mga suggestion nila, nakikinig din ako sa mga, pag may nagsabi sa akin, ay, hindi naman sayang yung rent. Kaso, mas ikakabuti mo kung bibili ka ng bahay, mga ganyan. So, kinig-kinig tayo sa mga taong malawak na yung experience dito sa US. Kasi, hindi naman siguro tayo ipapahamak, no, ng ating mga kasi most of our subscriber is nandito naman tayo sa isang circle of, community na parang gusto natin iangat yung bawat isa at i-inspire and i-motivate yung mga fellow Kunars natin. Ayan. Nasaan na ba yung mortgage calculator, buisit? Realtor. Ay, hindi. Mortgage calculator yan. Mortgage cal. Basta yun na yun. Hindi ko na mahanap. Paano ko na i-share ko na lang later or sa next vlog natin. Kasi mahirap maghanap. Mahirap. Hindi ko siya mahanap. So, sayang din kunyari kung merong equity na 400 or 500 na napupunta sa sa equity ng bahay. Kesa sa naman sa 1,200 or 1,300 na parang walang napupuntahan, 'di ba? Parang napupunta lang lahat sa renta natin. So sayang din yung maski half or 40% ng kunyari halos kapareho lang yung mortgage natin ng ating renta, ay doon na ako sa magmo-mortgage ng bahay kasi at least maski 40% or 50% ng binabayaran ng mortgage ay napupunta sa equity ng bahay, 'di ba? Yun nga lang, of course, iisipin din natin na dapat meron tayong enough savings na nakalaan lang para doon sa bahay, 'di ba? Para sa maintenance ng bahay just in case whatever happen. Do meron namang insurance, 'di ba? For major like repair or kunyari disaster na mangyari sa bahay, sometimes it's covered by the insurance, pero mabuti na rin na meron tayong coverage or meron tayong fund just in case masira yung sinks, masira yung lababo, masira yung ganito ganyan, 'di ba? So mabuti na meron tayong nakalaang pera para doon. Tapos ang plano ko sana pagdating ko ng Texas, kunyari after 1 year kumuha ako ng bahay, is every month meron akong nakaset aside na parang money or money pot, siniset asidean ko for paycheck, like kunyari $100 or $150 per paycheck or $200 per paycheck, na yun ay huhugutin ko lang just in case magkaroon ng emergency repair sa bahay. Yun din yung ginagawa ko, guys, pagdating sa car ko. Car maintenance, meron akong nakaseparate na checking account. Hindi ko na siya pinapansin or masyadong binubuksan ng frequently. Meron siyang pumapasok per paycheck sa aking car maintenance. So just in case, guys, na magkaroon ako ng major car maintenance, like for example in the future, syempre yung gulong natin, alam nyo ba, napakamahal niyan, Diyos ko Lord. 'Di ba? Yung 4 na gulong na yan, libo-libo yung gagastusin natin. So mabuti nang merong nakaset aside na pot for car maintenance, 'di ba? Hindi naman malaki yung parang kunyari mag-contribute ka doon sa yung checking account for that specific car maintenance na parang $50, $100, hindi mo mamamalayan kahit $100 or $80 per paycheck lang ini-contribute nyo. Pagdating ng katapusan ng taon, magugulat ka lang, ay, meron $3,000 dito. Merong $2,500 dito. And in a matter of time, kapag kailangan nyo nang i-maintain or car maintenance ng car ninyo, meron na kayong mga $3,000, $4,000 or $5,000 na konti-konti lang pa lang na pupunta sa inyong pot of money specific for that maintenance.
So, yun din yung parang gusto kong gawin pagkarating ko ng Texas or Houston, Texas. Pag kumuha tayo ng bahay, merong pot of money na mapupunta ka lang. And sana kung desidido talaga akong kumuha ng bahay after a year, is sana guys, feeling ko may sunog. 'Di ba? Sana kung desidido talaga ako, tingnan natin. Let's see. Pag-iipunan na yan, 'di ba? Pagkarating ko pa lang sa apartment, siguro ay mag-ipon na tayo ng pang-down, 'di ba? Kasi ayoko namang gamitin yung aking savings account na emergency fund at saka ibang pot of money ko para lang makakuha ng bahay na gamitin yon at ipang down sa bahay, di ba? Tingnan natin guys, kasi syempre dream ko din ang magkabahay. Kaya lang, for me, kung magkakaroon ako ng 2 to 3 bedroom house or 2 bedroom house, parang napakalungkot na parang mag-isa lang ako, no, sa bahay. Parang siguro mas lalo akong malulungkot guys. Charis, not unless bisitahin niyo ako. Ayan, sa nag-comment pala na parang nalilingaw daw siya sa mga vlog ko. Naku, Diyos ko Lord. Ay, hindi lang ikaw. Shelak. Ayan. Magsagot tayo ng ibang mga ano dito. Why did you not consider Miami Nurscan? Andito kami sa Miami, same here, di din namin nagustuhan yung Jersey tsaka New York. Okay lang naman yung New York, siguro sa fall, pero wag lang sa winter. Pero grabe ang mahal ng mga hotel sa New York kapag kapag summer tsaka fall. Kapag winter, sobrang mura. Ay, naku, ngayon, siguro nasa mga $400, $500. Pero winter is the greatest time to go to New York kung kayang-kaya yung lamig. Kaya sa friend ko na pupunta ng New York, let's go sa winter kasi mura yung mga hotel. 'Di ba? Huwag tayong pumunta ng New York. Ng New York, huwag po tayong pumunta ng summer o kaya fall kasi napakamahal kasi napaka-suitable ng weather condition. Sabi dito, batiin natin si Ma'am. I pass my NCLEX Nurscan at pinapanood po kita habang nagre-review. Maraming salamat. It means a lot to me yung pagpasa niyo po, Ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat. As in, thanks for letting me know. Shalak. O siya, sige na, na ako. Maglinis ako ng bahay and then after that, punta tayo ng gym and then mag-grocery. Kasi napakaganda ng panahon, napakaganda ng environment. Yan, gabi, sunny siya, pero yan guys, tanghaling tapat dito, nakakaloka. Init. Shalak. Tapon na ako ng mga basura. Ang ginagawa ko ngayon guys, off pa ako ngayon, bukas pa yung lakad namin. Off pa rin ako hanggang bukas. Tapos Tuesday pa ako magre-report or magji-duty ulit. Shalak. Naglilinis-linis na ako. Ini-impake ko na or nilalagay ko na sa maleta yung mga kailangan kong i-impake para ready na tayo. Hindi na masyadong mabigat on our second or last week natin dito sa Jamaica. Ayan, ang init, shalak. I-move ko, wala akong pupuntahan, i-move ko lang tong sasakyan ko para hindi masyadong mainit mamaya at makalm naman yung loob ng sasakyan. Sobrang init ngayon, sobra, as in. Ayan guys, nalipat ko na yung aking sasakyan. Nakakaloka dito sa medyo may puno para hindi masyadong mainit pag sumakay tayo mamaya, 'di ba? Kasi mamaya pupunta ako ng grocery and at the same time pupunta ng gym. Punta siguro ako ng The Green. Ay, wag na, weekend ngayon. Ang daming sasakyan for sure doon. Walang mapagparkan, nakakaloka. Nung minsan, naalala nyo ba yun yung vlog ko? As in, nakailang ikot ako, siguro mga 4 or 3 ikot ako, wala akong mapagparkan, nakakaloka. Ayan, ang ginagawa ko ngayon, tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nag-i-empake na ako ng mga gamit, damit
na hindi ko na masyadong or ini-expect na gagamitin for the next 30 days or 20 days na nandito pa ako sa Ohio. Hindi pa ako nagpa-file ng resignation, guys. At least 14 days before tayo, yung expected last day natin dito. Wala pa akong pinafile na ganon. But there is already a flight, a definite plan sa paglipat natin sa Texas. Doon pala sa nagtanong kung about sa contract. In my case, pumirma ako ng 2022 ng April. I think nagkaroon ng job offer doon na pinirmahan ko ng April ng 2022. Or March of 2022. Tapos, nung bago ng embassy interview ko, binigyan ulit ako ng job offer na mas malaki kesa sa una kong pinirmahan. Tapos, after nun, nung pagkarating ko dito ng mga January or February nung nag-start ako, ay of 2023, tumaas siya ulit. So, the more that you're gaining experience, the more siya natataas at tataas. So, mas malaki or mas mahaba yung pag-aantay ninyo bago kayo makarating dito, ay mas lalo siyang lalaki kesa sa initial offer. Kunyari, nag-antay kayo ng 5 years. Of course, tumaas na yung experience ninyo. So, experience-based talaga kapag direct hire kayo. So, yun yung kagandahan ng direct hire, guys. Tapos, yes, mag-shell out kayo ng a lot of money, especially if you are a direct hire. Pero, pagdating nyo naman dito, most of the companies ay merong sign-in bonus. Tapos, meron pang ibibigay na, reimbursement pagdating sa IELTS. Kasi sa amin, ni-reimburse sa amin yung visa screen, yung green card fees. Kami ang unang initially na nagbayad niyan, ni-reimburse lang. Tapos, yung IELTS, yung medical namin, lahat halos. So, na-reimburse naman so far. Yun lang talaga, yung NCLEX ang hindi siya na-reimburse, 'di ba? At saka yung mga yung mga iba pang mga gastusin, hindi na siya na-reimburse. But marami-rami rin kaming nakuha so far. So, yung mga ibinigay nilang ay, may tumaan. Sino to? Nakita nyo, ang ganda ng katawan, besh. Shalak. Ayun, maraming din kaming nakuhang mga reimbursement. O siya, sige na guys, thank you so much. Ayan, hello guys, kakapagod talaga maglinis, no? Shalak. Ayan, baka sabihin nyo, nakaupo na naman ako. Late lunch lang to, 3 o'clock na. late na lunch na, kasi late din naman kasi ako nagigising, guys. Ayan, late lunch, ang inaano ko ngayon ay Popeyes. Naka buy one, take one. Tinamad na ako magluto, kaya ito na lang yung kakainin ko. And then, ligo tayo, and then after that, punta tayo ng gym. Shalak. Medyo naka buy one take one nga, pero yung iba guys, so maliliit. Shalak! From the normal size to talagang Popeyes, parang dinadaya tayo, no? Sarap naman. Ito yung parang chicken wings na buy one take one nila parati. Minsan-minsan. So, nag-comment pala about sa yung sa previous vlog ko, yung long previous vlog, yung parang matagal, about sa, yung parang naglakad ako from Crown Plaza, Riyadh, Minhal, papuntang Jollibee. Nadaanan ko yung Prince Sultan. Sabi, yun yung hospital namin. Yeah. Some of my friends ay doon nag-work. Dati. Yung iba, wala na. Kasi toxic. Toxic daw eh. Tarak. Hinay ko lang yung Parmesans nila. Yan guys. For na ngayon. Yung magpa 5 o'clock na. Punta lang tayo ng gym. Ayan. Ayan guys. Iba yung forma ng sasakyan ko ngayon. Yan. Usually, nakapatalikod yan para mabilis tayong lumabas. Kaso,
Hindi ko na nagawa ng paraan kanina. Yan, let's go. Yan guys, mag-workout ako ngayon ng maaga kasi maaga pa ako bukas, mga 6 AM, mga 7 PM. Pupunta kami ng Kentucky kasi wala ngang ident to go dito sa area namin, sa Kentucky pa. So maaga ako mag-workout para makatulog tayo ng mga around 10:30, mga ganyan, para magising tayo ng 5 o'clock. Shelak! May kasama naman ako si Ate Vanessa. Shelak na guys! Let's go na! Ay, kakamiss din mag-workout ng ganito kaaga. Ayan guys, since may time pa tayo, dumaan muna ako dito para magpa-car wash. Shelak. Diba? Birang tayo makadaan. Unlimited naman. Shelak. Yan guys, kakatapos ko lang mag-gym. Anong oras na? Magsi 7 o'clock na. At sobrang liwanag pa rin. Ano lang, 45 minutes lang. Shala. Damo na ako ng Kroger para bumili ng paborito kong avocado. Pagod. Medyo napagod din ako kahit 45 or 50 minutes lang. Kasi nga, syempre, tuloy-tuloy yung ating pag-workout. Mabilisan lang kasi. Kasi matutulog ako at around 11 o'clock or before 11 o'clock para magising tayo before 6 tomorrow. Kasi meron pa kaming lakad. Meron akong 10 o'clock appointment sa Kentucky. Shalak. Sasamahan ako ni Ate Vanessa. Shalak, ni Ate Van. Kasamahan ko yun sa trabaho. So, ayun nga guys. Dumaan lang tayo ng Kroger. Yung Kroger nasa mga 3 minutes or 5 minutes away mula dito sa aking gym. And then from Kroger papunta doon nasa mga lang. Siguro mga 4 minutes, 5 minutes lang. Malapit ako. Malapit. Centrally located yung aking area. So, napakalapit sa lahat. Sa Love Life na lang malayo. Charis! Shalak! Sa tadhana na lang tayo malayo guys. Sana lumapit-lapit naman soon. Shalak! Yan, nandito na tayo guys. Bilis lang. Isa sa pinaka-mamimiss ko dito sa lugar namin is sa dami ng parking lot space. Tingnan nyo guys. Ayan, kahit wala kang naka-reserve, hindi ka mamomblema kung saan ka magpa-park. As in, lalo na kapag dumating ka dito ng before 5 or 6 o'clock. Maski gabi na, as in, madami pa ring vacant. Wala kaming reservation dito. Pero dun sa lilipatan ko pala, kailangan mong, hindi naman sa kailangan, may mga pre-parking lot nga naman. Pero, hindi siya, always available. Doon malapit sa unit mo. So, sometimes, you have to park slightly away from your unit. O, diba? Dito sa amin, napakalapit lang. O, diba? Slightly away from your unit, not unless magpa-reserve ka ng parking space, kunyari, sa tapat mismo ng unit mo. And, meron siyang bayad. Yung parking lot na uncovered is $15 and kapag may covered there is like additional $35. Siguro yung kukunin ko na lang yung uncovered kasi kung siguro nagsusnow during the winter kukunin ko yung
yung may covered. Pero kung hindi naman, okay lang siguro na walang cover. Yung ulan, okay na yun siguro. So, sige na, pasok na tayo. Ay, mag-8 na siguro. Mag-ano na. Yeah, mag-8 na. Sana makatulog tayo before 11 o'clock siya. Kain lang ako and then after that, pahinga-pahinga na tayo. Last off natin bukas pero may lakad tayo. At least productive yung mga ano natin, yung mga off natin, 'di ba? Nakakapag-vlog tayo ng madalas. Naging daily vlogging kasi maraming off. Ayan, in the coming days siguro magpipick up ako na makikita nyo na kung paano ako nabe-burn out. Paano nabe-burn out? Siguro magpipick up ako ng onte siguro. 'Di ba? Ng mga isa or dalawa before tayo makalipat ng Texas kung merong available slot. Mahina kasi yung ano ngayon mahina yung benta or yung kalakal during the summer. Mahina yung ano, yung census. So, bihira silang mag-offer ng overtime. Not unless weekend. Bihira. Dito na ako sa loob. Mag-8 o'clock na or 8 plus na, guys. Yun. Bataging lasa na ano, ng Kroger na chicken, yung roasted niya, compare sa Costco. Mas masarap ng ano, Kroger. Siguro dahil sa chicken, or malasa lang talaga yung ginagamit nilang pampalasa. No bread or carbs before matulog, or 2 to 3 hours before matulog. Yan yung kinakain ko. Tsaka ano, tingnan nyo guys, avocado, tapos may milk. Nilagyan ko siya ng stevia. Yung pampatamis ko ay stevia. Pero kapag ang milk na nilalagay ko ay almond milk, hindi na ako naglalagay ng sugar kasi matamis na yung almond milk. Parang may sugar siya. Pero since ito, Kroger milk, full fat milk, ay, hindi ako naglalagay ako ng sugar. Kasi wala talaga siyang lasa or tamis. Pag kumakain ako ng ganyan, 2 to 3 hours before ako matulog, or 2 hours before ako matulog, kung minsan nga 1 hour before matulog, maganda or mahimbing yung tulog ko. Masarap yung tulog ko, in short. Sarap. Sa mga nagtatanong pala guys about sa kung anong ospital ako, I think nabanggit ko na yan sa ibang mga vlog ko. Hindi ko na kailangan banggitin ulit. Siguro, nagtanong sila, sabi niya, para maiwasan. Hindi naman siya sobrang, parang lala or nakakaloka yung unit namin ngayon. Kaso, meron lang talagang mga mangilan-ngilan na sumisira ng unit. Like, sabi ko nga, yung parang ayaw na ayaw sa mga katulad namin. Diba? So, okay naman yung network. Hindi ko na babanggitin ulit ng paulit-ulit. I think nasabi ko na yan sa mga previous vlog ko. Hanapin nyo na lang kung saan ako nagtatrabaho. Charis. O kaya mag-PM kayo sa aking Facebook account. Personal account Can Masarik. Bila kong i-open yung page ko. Sige na guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. Kasi after nito, maliligo at matutulog na ako. Maliligo na ako, tapos antayin nating dumilim. Baka ma-activate yung yung melatonin sa aking utak. Tapos makatulog na tayo. Kasi gusto kong matulog ng mga 10:30 or 11 o'clock para magising tayo ng mga 5 or 6. Para may time pa tayo, para mag-prepare. Kasi
Anuhin lang. Ida-drop. Anuhin na ako ni Ate Van dito. Pipick upin. Pipick upin? Parang sagawa naman ng ano nito. O siya, sige na. Hanggang dito na lang guys. Thank you so much sa parating yung panonood ng aking daily vlog. Maraming salamat. And hopefully meron kayong mga natutunan o kaya tawag na to. So hopefully na-enjoy nyo yung aking mga daily vlogging. Daily na pagbablog. Sana meron kayong natutunang mga update or kung ano man. Sa mga kunars natin na patuloy pa rin yung pag-aantay, nangangarap na makapunta dito, mga patake pa lang ng NCLEX. Ayan, thank you so much sa patuloy nyong panonood. And hopefully magkita-kita tayong lahat dito sa Amerika. Shalak. So, sige na. Thank you so much and have a blessed day. Pak! Shalak! Ay, alam niyo ba, makwento ko lang before ko pala i-end yung vlog ko. Di ba nagta-translate yung mga yung mga comment ninyo guys. Pag na siya, parang napa-flash siya sa aking Google or mail or email. But yung translation ng Google, jerk. Sabi ganun. Ang sabi kasi ng friend ng isa sa mga subscriber natin, Shalak, sana makahanap ka na ng apartment sa Texas na merong washer and dryer sa loob. Tapos yung translation ng Google, sabi ganun, you're a jerk. I hope that you can Sabi ko, sinong tumawag sa akin ng jerk? Shalak. Yung Shalak, tinatranslate niya as jerk. Hindi naman yun jerk ba yung pagkaintindi nyo sa Shalak? Anyway, thank you so much sa parating panonood ng aking vlog, mga Shalak. Pati ako tinatawag nyo na rin Shalak. O sige na, babush na. Bye! Shalak pa more.